Sa pumapagpalang umaga sa bawat isa, purihin ng Panginoon sa kanyang kadakilaan. At tayo po ay uli mag-aaral ng salita ng kanyang napaka mabuti, buhay na salita. At andito po kami ngayon sa Door of Faith Church Dubai, UAE, dito po sa United Arab Emirates. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magpasimula sa ating gawain, sa ating morning devotion, tayo po ay umawit muna sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kabutihan ng Diyos sa akin ay lumakay upang aking kaligdan ang kasalanan. Biyaya niya'y laan para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos sa Kanya. O ay kinaling pinatawad kay buti ng Diyos. Biyaya niya'y sapat, higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Purihin ng Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos sa akin ay kumapay, kay aking kaligdan ang kasalanan. Biyaya niya'y laan para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos sa Kanyang habag. Ako ay kinalinga at pinatawad kay buti ng Diyos. Biyaya niya'y sapat, higit kanino man, siya lang ang dapat itaas, itataas kailan paman. Sa puso't buhay ko ay pararangalan ang inyong dugo sa akin nagligtas. Salamat, O Diyos, sa inyong habag. Salamat sa Diyos sa Kanyang habag. Ako ay kinalinga at pinatawad kay buti ng Diyos. Biyaya niya'y sapat, higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Kay buti ng Diyos, biyaya niya'y sapat, higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Hallelujah, Last Lord, Panginoon, salamat sa inyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa inyong kadakilaan. Karapat-dapat kayong itaas, Panginoon. Hallelujah. Wala kayong katulad, O Diyos. Napakabuti niyo sa bawat isa, Panginoon, O God. Hallelujah. Salamat sa inyong habag, Panginoon, O God. Dahil lamang sa inyo kung bakit kami naririto, O Diyos. Nagtitipon upang mag-aral ng iyong salita. Kayo ang dahilan kung bakit kami na nandito nagpupuri, Panginoon, sa inyong pangaanan, Panginoon, O God. Kami lamang ay nagbabalik, Panginoon, nagpapasalamat sa ginawa niyo sa amin at gagawin niyo pa sa amin, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos, kami inyong tinanggap, kami ang inyong minahal, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, O God. Panginoon, sa umagang ito, hinihingi po namin ng inyong kapatawaran sa bawat isa
Linisin niyo po ang aming puso't isipan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na tumanggap at makinig ng inyong salita sa umagang ito, Panginoon o God. Nawa, Panginoon o God, na maging kalakasan, maging kaligayahan, maging good motivation sa bawat isa ang pag-aaralan namin sa umagang ito, Panginoon o God. Salamat o Diyos, salamat Panginoon sa inyo pang pupurit pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, sa umagang ito, ang pag-uusapan natin ay, kasi alam nyo, madalas na pag-uusapan natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, yung kabutihan sa atin ng Panginoon, at yung mula sa Panginoon sa atin. Amen po ba? Kasi alam naman natin, wala naman talaga tayong magagawa kundi tanggapin yon. Amen po ba? Pero dito po sa John chapter 14 verse 15, sabi dito, syempre, natanggap na natin yung pagmamahal na yon. Ano naman yung resulta ng pagmamahal na yun? Syempre, binigay sa atin ng Panginoon, we receive it. Ito naman ang para sa atin, mula sa atin, sa Panginoon, sabi ng Panginoon. If you love me, keep my commandments. Ay, sabi niya. Yung iba dyan, may condition, sabi niya ganun. Yung iba, naiisip ka agad. Yung iba, ay, nako, mahirap gawin. Pero kung makikita ninyo, inuna dito, if you love me, mga kapatid. Ang motivation to keep our God's commandment is yung pagmamahal, mga kapatid. Pag tayo, mga kapatid, ay may mga anak dyan, mga kapatid, dyan natin malalaman yung alam niyo, yung mga unconditional love, mga kapatid. Yung kapag katulad niya magkakaroon purin po ang Panginoon, magkakaroon din po kami ng unang anak ng aking asawa. At siya po ay nakatakda na mag-labor sa end of January or first week ng February. Pag tayo ay nagkaroon ng anak, siguro, pag sila ay nagkakaroon ng pagkakamali, okay lang. Sige, tanggapin natin. At tuturuan natin ng maayos. Go lang. Bakit? Kasi mahal natin. Kung kailangan paluin. Amen po. Salamat po, Brother Edgardo. Pag nagtatanong, sagutin. Tanong, sagot. Kahit makailang tanong, sasagutin mo lang. Hindi ka makukulitan. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ganun din, mga kapatid. Pag tayo ay minahal ng Panginoon at tayo naman ay binabalik natin yung pagmamahal na yun sa Panginoon, tayo ay nagpapasalamat lang, tayo ay nagbabalik lang ng masaya. Hindi napipilitan, hindi dahil required, pero dahil mahal natin ang ating Panginoon. Yun yung pagbabalik natin ng pagmamahal sa ating Panginoon. Yun lamang yung overwhelming, overflowing na pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon, na ibinabalik natin sa Kanya. Hindi natin yung kayang tapatan, mga kapatid. Pag tayo ay kumikilos sa Kanyang gawain, yun ay tinatawag na, bonus na lang yun. Ibinabalik na lang natin yun. At saka actually, na lang natin yun? Nakalimutan ko po yung term. Ito ay privilege na lamang sa atin yun, mga kapatid. Na tayo ay ginagamit ng Panginoon. Na tayo ay inaatasan ng Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, pag tayo ay pinapalo ng Panginoon, pag tayo ay kinakausap ng Panginoon, dinidisiplina ng Panginoon. Bakit? Mahal tayo ng Panginoon.
Pagka hindi natin masikmura o hindi natin kaya o kahit konting palo lang ng Panginoon, reklamo kaagad tayo. Nasa naman yung pagmamahal natin doon, di ba? So, syempre, tayo, sabi natin sa magulang, tayo bilang magulang, gusto rin natin na yung pagmamahal natin sa ating anak ay magkaroon ng resulta. Either ang resulta na yun ay mas maging malapit sa ating anak natin, maging masunurin, maging mas kilalanin tayo, mas lalo tayong respetuhin. Lalo pa sa ating Panginoon na siyang nag-create sa atin, siyang naglalang sa atin, siyang pumili sa atin, siyang nagligtas sa atin mula sa kamatayan. Gusto ba mga kapatid? Na mas lalo nating mas lalo nating kaliligayahan, mas lalo nating we are motivated by His love to love Him back. Not because we are feared, we are required, mga kapatid. Dahil sa love na yon, we are keeping His commandments, mga kapatid. Opo, mukha siyang mahirap. Opo, mukha siyang imposible. Pero pag nasa sa atin ang pagmamahal ng Panginoon, yun lamang ay privilege na lang natin ginagawa. At kasama natin ang ating Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Pag tayo ay nagagamit sa kanyang gawain, salamat sa Panginoon. Hindi yun utang na loob ng Panginoon, mga kapatid. Yun ay balik ng papasalamat sa Panginoon. Hallelujah, puri ng Panginoon. Actually, kanina pa natin binabanggit na yung pagmamahal natin sa Panginoon. Bakit? Yun nga. Sa 1 John chapter 4, so, kailangan palapas. Verse 19. So, kailangan pala for us to be able to love, dapat magmahal muna tayo. Dapat may kondisyon. Parang ganun. Di ba, ang Panginoon ang hinahatag niya sa atin is unconditional love. Yes po. Tamang-tama mga kapatid, Pasko na. Sino po ba ang unang nagbigay ng pagmamahal? Sino po ba ang nagbigay ng handog, mga kapatid? Ang ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Bago pa man tayo nakatanggap meron palang ganun, no? Bago tayo humiling, meron nang nakahandang regalo. Bago pa tayo humiling, inaabot na sa atin, mga kapatid. Yun yung anak na, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para pag tayo ay naniwala, tayo ay maliligtas. Mga kapatid, alam po natin lahat yan. John 3:16. Pero yun nga po, balik po tayo sa ating pinag-usapan. Magpapasko lang po kasi kaya ko po naalala. So yun nga. We love Him because... sige, taas po tayo ng konti. Sa 17, basahin po natin yung full context. The consumption of love. 1 John chapter 4 verse 17 to 19. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love. Yun nga po sinasabi natin, hindi dahil sa pagmamahal tayo ay sumusunod. Hindi dahil tayo ay sumusunod ay tayo ay natatakot na mapunta sa hell. Hindi dahil tayo ay ni-required ng church na dapat mabuti, maayos ang ating pananalita, na maayos ang ating pagkilos, maayos ang ating pag-iisip. Hindi dahil doon.
kundi the love itself na binibigay natin sa Panginoon. So, sa 18, there's no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. 19, ito na po. We love Him because He loved us first. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Una niyo po kaming minahal, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat sa inyong pagmamahal sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Una niya tayong hinandugan, mga kapatid. Kahit sa Genesis pa lang, mga kapatid. Nung tayo ay, nung si Adan at si Eva nagkasala, una niya na rin tayong hinandugan nung pangangailangan natin dito sa mundo. At ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, una niya nang binigay yung pagmamahal sa atin. Binigay niya yung pinaka the best offer para tayo ay maligtas. Yun na yung kanyang anak. Ngayon, ito na naman, pinag-usapan natin yung love sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, it's the question, mga kapatid, sa atin, sa bawat isa na nakikinig ngayon. Yung pagmamahal naman natin sa Panginoon, mga kapatid. Yes po, hindi natin kayang tumbasan. But that love should motivate us, mga kapatid, to keep those commandments, to do His will, His works, mga kapatid, sa ating buhay. Yung ginagampanan nating gawain, mga kapatid, sa bawat simbahan ng bawat isa, mga kapatid. Actually, yun nga. Hindi ko po talaga matumbok eh. Privilege na lang po talaga ang kaya kong maabot na salita kung bakit tayo napili ng Panginoon. Tayo ay mapalad, mga kapatid. Ma-appreciate natin, ma-realize natin, mga kapatid. Salamat, O Diyos. Hindi niyo lamang ako pinili. Hindi niyo lamang ako iniligtas. Hinayaan niyo pa ako na by our ministry makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yun yung dapat nating nasahin, mga kapatid. Yun yung nagmo-motivate sa atin. Hindi dahil ako na lang lagi ang nag-aayos ng upuan, ako na lang lagi nagliligpit ng upuan, ako na lang lagi nag-a-usher, ako na lang lagi. Panginoon, salamat. Kahit na pag-aayos lang ng upuan, dapat ganoon. Kahit pag-aayos lang ng upuan, ibinigay niyo sa akin, Panginoon, O God. Nasa kamatayan na tayo nun dahil sa ating kasalanan. Tinanggap pa tayo ng Panginoon at tayo ginawa niya panglingkod. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Ma-appreciate natin, ma-realize natin yung ganung bagay at lalo tayong susunod sa ating Panginoon ng may kaligayahan, ng may pagmamahal sa Kanya. Lalo tayong magbibigay ng offer, lalo tayong magbibigay ng ating buhay ng may kaligayahan. Hallelujah. Yun lamang po, mga kapatid, ang nais iparating ng Panginoon na sige po, ituloy natin sa 1 John chapter 4, idulo na natin. 2 verses lang naman na. If someone says, I love God and hates his brother, he is liar. For he does not love his brother whom he has seen. How can he love God whom he has not seen? Oo nga naman, mga kapatid. Sige po. And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. Alam nyo, kahit sa kaisipan natin, kahit sa pusa natin na nagkakaroon tayo ng sama ng loob sa ating mga kapatiran, patawarin niyo po kagad. Kung sa tingin niyo ay tama ka at sila'y mali, mga kapatid, ang pagpapatawad ng Panginoon ay kung paano ka nagpapatawad sa kapatiran mo, sa iba. Kung napaka-unconditional, napaka-imposibleng mapatawad ang isang kapatid, mga kapatid,
ganun din tayo kaimposibleng patawarin ng Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, tayo'y pinatawad at tinanggap ng Panginoon. Ganun din ang dapat ma-experience ng iba sa atin. Tayo ay nagpapatawad dahil pinatawad lang din ako ng Panginoon. At kung hindi ako magpapatawad, alalahanin natin na ganun lang din tayo patatawarin ng Panginoon. Kung napakahirap mong patawarin ng isang bagay o isang tao, ang isang kapatiran, ganun ka rin kahirap mapapatawad ng Panginoon. Eh nga, may share si Brother Edgardo. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais na kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Amen. Dahil, ayun nga sa Pilipos 2:3, dahil ngayon nga po, no, kung sa sarili lang natin, hirap tayo, reklamador tayo, baka hindi pa natin kaya magawa. Pero, siya ang nagbibigay ng pagnanais at kakayahang masunod, mga kapatid. Kung napipilitan lang tayo na sumunod sa kanyang gawain, wag na. Hindi yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung tayo ay dahil lamang sa required, ang tagal na natin sa church, ang tagal na nating nakakapakinig sa kanyang salita, pero dabog ka pa rin ng dabog, o sa inyong kaisipan nagkakaroon tayo ng sagot na hindi maganda, iset aside mo muna yung sarili mo, mga kapatid, at ayusin, mga kapatid. Kung hindi mo makita yung love doon sa ginagawa natin, magbulay-bulay, mag-aral palalo ng kanyang salita, mga kapatid. Baka ibang espiritu ang natanggap natin at hindi ang banal na espiritu. Pero pag natanggap natin ang banal na espiritu, there's nothing is impossible, Panginoon, mga kapatid, kumpara sa Panginoon. Ginagawa natin ang mga bagay na naayon sa kanyang kalooban ng may kasiyahan. Amen po ba? Hallelujah. Siguro po dito na po tayo magtatapos. Basahin ko lang po sa Tagalog. Kasi mas maganda po sa Tagalog yung binasa natin sa 1 John chapter 4 verse 19. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Sige po, tuloy ko na. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Hindi tayo sinungaling, mga kapatid. Lahat tayo nandito sa door of faith, nagmamahalan, mga kapatid, nagpapatawaran, mga kapatid. Kung paano natin gustong i-measure tayo ng Panginoon, ganun din tayo mag-measure sa ating mga kapatid. Mga kapatid, sa mga nasasakupan natin, mga kapatid. Kung tingin mo ay nakakainis itong isang taong to na may nagawa sa iyong kamalian at napaka-imposibleng patawarin, it's your chance, it's your opportunity to forgive. Bakit? Ikaw rin na magbe-benefit ng, mga kapatid, na kung paano ka nagpatawad doon sa isang kapatid na yun o sa isang tao na yun, ganun ka rin patatawarin ng Panginoon. Take that as an opportunity. Take that, mga kapatid, na a chance na tayo ay magpatawad. So, kaya nga, dahil kung ang kapatid niya, ito, it makes sense talaga. It makes sense talaga. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang salita. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya, physical, ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi niya nakikita? It makes sense po, di ba, mga kapatid? Salamat sa kanyang salita. Kaya ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding nagmamahal sa kanyang kapatid. So yun nga, actually, kung makikita nyo, yung pagmamahal ng Panginoon, hindi naman niya kailangan sa atin yan. Panginoon pa rin siya kahit di natin siya mahalin. Panginoon, malakas pa rin siya, powerful pa rin siya kahit hindi tayo sumunod. Pero,
Napakaraming taong nangangailangan ng pagpapatawad mo na galing sa Panginoon. Napakaraming tao na nangangailangan ng pagmamahal na binigay sa iyo na dapat mo ring i-share sa mga taong nasa paligid mo. Amen po ba? Kaya tayo binigyan ng pagmamahal na ito. Para ma-share natin yung overwhelming, overflowing love na maipakita rin natin sa iba. Yun lamang mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Salamat sa Panginoon. Purihin. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Salamat sa inyong pagmamahal, Panginoon, O God. Thank you for those commandments that you gave to us, O God, na mahalin ka namin, sundin kayo, at ganun din na mahalin namin ang mga taong nasa paligid namin, O Diyos. Lord, let your love or let our love na mag-motivate sa amin na magawa ito, Panginoon, O God. Yes, Lord, you love us, but how we love you, we will follow you. We will keep your commandments with love, with our love, Panginoon, O God. For love is, lahat ay magaan, lahat ay katanggap-tanggap. Hallelujah. Dahil sa pagmamahal, kami nagkakaroon ng kalakasan, ng kasiyahan na masunod ang inyong kalooban, Panginoon. Na magmahal pa ng iba, magmahal ng hindi ka mahal-mahal, Panginoon. At ang reward na yun ay ng love na yun ay manggagaling sa inyo, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat, Panginoon. Lord, give us courage, give us wisdom, give us knowledge, Panginoon, how we love others na hindi ka mahal-mahal, na hindi ka kapatawad-tawad, Panginoon, O God, na kahit ilang beses na namin silang sinabihan, ilang beses ng kung gaano katigas ang ulo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na naging matigas din ang aming ulo, naging pasaway din kami sa inyo. But by your love, kinukup nyo kami, Panginoon, O God. Inayos nyo kami. Tinanggap nyo kami na kung sino man kami, Panginoon, O God. At inayos kami na by your will, Panginoon, O God, na naayon sa inyong kalooban, Panginoon, O God. Ganun din, Panginoon, turuan nyo kami kung paano kami magmahal ng katulad ng pagmamahal ninyo, tumanggap ng katulad ng pagtanggap ninyo, at mag-ayos ng katulad ng pag-aayos nyo sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Again, we ask for your love, Panginoon, O God, to overflow in our life at makita ito sa bawat isa na makaka-encounter namin sa araw-araw. Panginoon, salamat, O Diyos, sa inyong salita. Dalangin ko na maging kalakas at kaligayahan, motivation sa bawat isa na ang umagang ito, ang devotion na ito sa bawat isa. Salamat, O Diyos. Ito pang aming sa madalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yun lamang po. To God be the glory. God bless po sa bawat isa.